Mahigpit ang seguridad ngayon, hindi lang sa Davao City na di manoy may banta ng terorismo, kundi maging sa iba pang bahagi ng Mindanao at pati na rin dito sa Metro Manila. Sa kabila niyan, giit ng gobyerno, walang dapat ipag-alala ang publiko. May report si Marisol Abduraman. Sa halos lahat ng sulok ngayon ng Davao, may mga nagbabantay na pulis at sundalo. Isa-isa nilang pinapara ang mga sasakyang nagdaraan sa mga checkpoints at pinabababa rin ang lahat ng pasahero. Maging sa mga bus terminal at mall, binubusisi ang bawat sumasakay at namamasyal. Bahagi ito ng pinaigting ng seguridad na pinapatupad sa lungsod dahil sa banta di umano ng terorismo. Ayon kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte, mismong si Pangulong Aquino ang tumawag sa kanya para magbigay ng babala. Tumawag si Presidente, hindi naman sabi niya, just don't take it lightly. So yan pinasa ko doon sa, pinatawag ko yung military police, sinabi ko rin, do not take it lightly. Maayo man kay marag masipti po mga papasayro. Okay naman po ni ngani kay dili man. Okay lang basta higpit. Masigasig ngayon ang mga otoridad sa kanilang kampanya kontra loose firearms at para lalo pang matiyak ang kaligtasan ng publiko, pati pagdadala ng backpack, ipinagbabawal muna sa malalaking event sa lungsod. Sa ngayon, ayon sa Malacanang, sa Davao lang ang sentro ng banta ng terorismo. Pero ang ibang bayan sa Mindanao ayaw pakasiguro. Sa Region 9, kabi-kabila rin ang checkpoint. Not less than 50% of the entire total strength on a particular unit should be in that particular station. Ganito rin ang ginagawa ng otoridad sa Caraga Region. Meron tayong mobile checkpoints to ensure na yung movement ng mga armed groups ay talagang nakoconstrain natin. Wala mang banta sa Metro Manila, naglagay na rin ng checkpoints ang NCRPO sa iba't ibang lugar. Sa gitna nito, wala naman daw dapat ipangamba ang publiko. Ang threat possibility ay nasa level 4, out of 10. Ang mahalaga na ang pamahalaan natin, yung response natin ay nasa level 10. Kinakailangan lang maging alerto sapagkat nung mga nakaraang araw, sunod-sunod ng pagkahuli at pagkakakuha natin ng mga terrorist, yung Abu Sayyaf. Hindi pa nagbibigay ng detalye ang DILG sa kung sino ang posibleng nasa likod ng pagbabanta. Espekulasyon lang daw ang mga lumabas na report na balak manggulo ng isang grupong kontra sa peace process ng Mindanao. Ayon naman kay Davao City Mayor Duterte, galing ang banta sa dayuhang terorista na si Abdul Basit Usman. Nasugatan daw ang asawa at anak nito sa isang operasyon ng militar laban sa kanilang grupo. Marisol Abduraman, GMA News.